Ay, Hello. sa pangalan po ng dakilang Panginoon Kristo, isang mapagkaplang hapon sa bawat isa. Hindi ko tayo sa pagpatuloy ng ating gawain, sa ating po ibigyan ng buhay o kahutan ng panasitas na ipinagkatog para sa araw na ito. Ang aralin po na ipinagkalog ngayon, ating pong basahin ang una sa Ebanghelyo ni San Lucas sa Kapitulo 12, versikulo 40 hanggang 49. Sabi po ganito, kayo rin naman ay mga sihanda sapagkat sa oras na hindi ninyo iniisip ang anak ng tao ay darating. Ito po ay pinahayag ng ating dakilang Panginoon na kung saan binibigyan niya po na paalala ang lahat ng mga nagtitiwala sa Kanya. Lahat ng nagsisiasa sa Kanya. Ito ba ay sinabi ng ating dakilang Panginoon para sa kanyang para sa panahon noon o panahon darating? Kasi po, titingnan po natin dito, ito ay naging halimbawa lang si Simon Pedro na nandun kausap ng Panginoon, pati ang iba pang mga alagad, na para sabihin na magsipag-sanda. Kaya po, kung titingnan natin, ito ba'y paghahanda yung panahon na kausap kayong mga alagad o para sa hinaharap? Kasi po, ang pinag-uusapan dito, yung pagdating ng anak ng tao. Ibig sabihin, hindi yung panahon na kung saan buhay pa siya bilang isang tao dito sa ibabaw ng sanglibutan, kundi pagkatapos na siya'y umakyat na sa langit. Kumbaga, hindi pa nangyayari, hindi pa siya nakakapanhik sa langit, meron na siyang paalala. Nang sa ganon, pagbabatayan natin ang ating pamumuhay, ng mga nagtitiwala tayo sa ating dakilang Panginoon, na dapat maging handa tayo sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoon. Kaya kung dito natin, nag-react dito si Apostol Pedro. Sabi niya, at sinabi ni Pedro, Panginoon, sinasabi mo baga ang kalinhanan ito sa amin o sa lahat naman? Yun bang sinabi ng ating dakilang bang exclusive lang sa 12 alagad o para sa lahat? Kasama na po tayo. Ngayon, maganda yung pamamaraan ng tanong ni Apostol Pedro na para bagang nililinaw niya na yung bang sinasabi niyang paghahanda ay para lang doon sa panahon na nabubuhay pa ang ating dakilang Panginoon o kasama na ba tayo yung future generation doon sa tinatawag na paghahanda? Sabihin na natin, kasama tayo doon sa pinagpahayagan ng ating dakilang Panginoon na maghanda. Paano ba ginagawa ang paghahanda? Halimbawa, kapag meron tayong okasyon, hindi taga, meron tayong ginagawang paghahanda. Siyempre, nandun na yung mga mino, sangkap ng bawat mino, yung oras kung paano o saan mo siya kukunin yung mga mino, siyempre budget, at siyempre yung expected mong bisita na darating na kukonsumo doon sa handa. Kaya pag sinabing paghanda, preparasyon. Na kung titingnan po natin dito,
Halimbawa lang yung paghahanda sa mga okasyon, pero ang tunay na paghahanda dito, yung bawat isa sa atin, yung sarili natin, dapat preparado pa sa oras na bumalik ang ating dakilang Panginoon. Tayo ba'y karapat-dapat na sumalubong sa Kanya o humarap sa Kanya? Tayo ba'y prepare sa ating mga sarili? Kasi po, sabi nga, ang pagdating ng ating dakilang Panginoon, hindi nalalaman ni ang oras. Sabi nga, hindi ninyo iniisip ang anak ng tao ay darating. Pag tinas natin, sabi nga, katulad siya sa isang magnanakaw. Kasi kung tinignan natin, kung alam lang natin darating yung magnanakaw, siyempre, sasakan natin may ang pintuan ng ating tahanan. Pero dahil nga, ang magnanakaw, nagpaplano din niya kung kailan siya atake na hindi tayo prepare. Ganun po inalimbawa ng ating dakilang Panginoon, yung pagbabalik niya. Na kung saan, kung kailan marundog tayong nananalangin, hindi pa yung oras na darating siya. Kung kailan na, kumbaga, paisi-isi lang tayo sa kadarating ng ating dakilang. Bakit po, sabi nito, at sinabi ng Panginoon, sino nga baga katiwalang tapat at kamalino na pinagsatiwalaan ng kanyang Panginoon ng kanyang sangbahayan upang sila'y bigyan ng kanyang bahagi ng pagkain sa kapanahunan. Kalastasin natin sa bawat isa sa atin. Sabihin natin na tayo yung tinatawag na alipin. O isang tao na pinagkatiwalaan, doon natin malalaman kung tayo ba ay kabilang doon sa tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng dakilang Panginoon. Ito po, yung mga tao na mayroong responsibilidad, lalong-lalo na sa mga lingkod o kapwa-lingkod. Yung mga leader ng simbahan, na kung tayo po ay tapat at matalino, hindi lang yung sarili yung paghahandaan natin, kundi kasama yung mga kapwa natin na lingkod papaalalahanan natin para makapaghanda din sila. Yun po yung tinatawag na tapat at matalino, hindi yung sarili lang iniisip. Na para ka nang nangyayari, okay, prepare ako sa pagkalit na natin yung pinangkalin, wala akong pakialam sa kanya. Kaya hayaan lang natin silang gumawa ng masama. Pero kung meron tayong malasakit sa isa't isa, paalalahanan natin ang ating kapatid, huwag mong gagawin yan. Dahil sa oras na dumating ang ating dakilang Panginoon at nagkulang tayo, at hindi natin ginawa yung tungkulin para paalalahanan ng ating kapwa, hindi tayo piling sabihin, tapat at matalinong alipin. Magiging makasarili po tayo dahil, kumbaga, sarili lang natin ang paghahanda natin. Wala tayong pakialam sa iba. Kaya po, din natin dito, ang tanong, sino nga baga? Sabi dito, papalad ang alipin yaon na kung dumating ang kanyang Panginoon ay marap ng gayon ang ginagawa niya. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo na sa kanya'y ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. Pero tininan po natin dito. Dito pa lang sa ibabaw ng sanglibutan, tinakailangan maranasan natin i-challenge tayo ng Diyos. Kung sa maliit na bagay, hindi ba nga, ang mga patid di pamilya, pinagkatiwalaan niya para lang sa isang sangbahayan. Na dapat, halimbawa, patid di pamilya ka, marunong kang napalaki mo ng maayos ang iyong mga anak, kahit nagkaroon ka man ng mga manugang, nagkaapo, at apo ng apo na inabot pa natin, doon po magkilala kapag sinabing pangalan ganito, kung kilala ka ng mabuting tao, hindi ka makakalimutan ng iyong sangbahayan. Ganun po, katulad din naman sa pagkakapatiran, o sa pagiging isang lingkod, o sa iglesia. Siyempre, una muna, sa loob ng tahanan, kung karapat-dapat ka doon, sa kanuman pagkakatiwala sa iyo, yung sa simbahan, sa iglesia, para italaga ka doon na mamahala dahil naging halimbawa ka na mabuting isang tao na tagapagpasunod
na mayroong respeto at mayroong paggalang sa iyong mga anak, ganun din sa iglesia. Naging karapat-dapat tayo para pamahalaan din ang iglesia ng Diyos. Ganun po yun. Kaya, hindi pwedeng sabihin, ako magaling. Hindi pwedeng sabihin, ako marunong. Kundi, dipindi po sa resulta ng bawat ginagawa, kung yan ba talaga ay naalagaan ng Kristo. Kasi po, hindi po makakalimutan niya na maging mga anak man, kapag naging umiran o mabuting ama sa isang bahayan, ganun din, maging sa paglilingkod, sa pagkakapatiran o sa isang iglesia, tatawagin din ama isang mabuting tao na karapat-dapat sa paglilingkod, sapagkat mayroong pagpapahalaga sa pagkakapatiran. Ganun po yun. Kaya, hindi pwedeng sabihin na ako leader, ako itinalaga sa akin ang kalagayan ito, okay na. Sapagkat, pwede tayong magkamali. Pwede tayong magagawa ng isang bagay na hindi karapat-dapat sa kalooban ng ating dakilang Panginoon. Kaya po, ang tinitingnan dito, dapat ang isang lingkod ng Panginoon, ang tinatawag na alipin, dapat kinalulugdan ng kanyang Panginoon. Ibig sabihin, patas siya kung gumawa ng desisyon, pagpapatupad na walang naagrabyado. Kumbaga, hindi siya nakakasakit ng kalooban ng iba. Kundi lahat ay, kumbaga, may pagpapahalaga sa bawat isa. Sabi nito, dapat po kung sabihin ng alipin yaon sa kanyang puso, maluluwatan ang pagdating ng ating Panginoon at magpasimulang tumpugin ang mga aliping lalaki at ang aliping babae at kumain at uminom at maglasing. Paano po kung ang kaisipan ng isang pinagkatiwalaang alipin? Ulingkod ng Diyos, hindi matagal pa naman babalik ang ating dakilang Panginoon. Hayaan mo lang muna sila. Kumbaga, meron yan nagsiwaliw, nagsusugal, o naglalasing. Sige na, mag-inom lang kayo kasi hindi pa naman babalik ang ating dakilang Panginoon. Parang lumalabas, walang pakialam sa kanyang kapwa. Katulad din naman yung sa sambahan. Halimbawa, natutunan uminom dahil sa sabi nga, masasamang kaibigan, sumisira ng magagandang ugali. Dahil lang sa barkada o pakikipagkaibigan ng anak, hindi naman natin tinuruan uminom, pero pag-uwi sa bahay, nalaman natin marunong nang uminom ng alak. Ngayon, kung hindi ginawa ng ama na usapin, sawayin, at bigyang paalala ang anak, kumbaga, lalabas tayo walang pakialam sa ating mga anak. Pero kung meron tayong pagpapahalaga, magbibigay tayo ng warning. Okay lang uminom, huwag lang supra o labis. Sabi niya, magtira ng hinlalaki, pag-uwi ang lamang sa tahanan. Kasi, hindi natin alam, paano kung binata pa lang yung anak natin, tapos nang uminom. Pag nagkapamilya yan, apiktado mo ang talinda. Kaya, nandun yung pagpapaalala ng ama sa kanyang anak. Nang sa ganun, mayroon siyang pag-iisipin sa kanyang puso, sa kanyang isip, na naaalala niya yung warning ng kanyang ama. Ganun din po yan sa iglesia. Kumbaga, meron tayong kapatid na walang tingin, kasisira sa ating kapwa. Meron tayong kapatid na nahulog sa pagsubok, nagagawa ng mga bagay na hindi nakalugos sa ating dakilang Panginoon. Kapag wala tayong ginagawang action para paalalahanan sila, hindi po tayo tatawagin isang mabuti at tapat na alipin sapagkat wala tayong pakialam sa buhay nila. Pero kung meron tayong pagpapahalaga sa bawat isa, tatawagin tayong mabuti at tapat na alipin. Kaya sabi dito, magpasimulang bukugin. Parang nalang, aabusuhin muna ang kanyang kapwa dahil maluluwatan pa ang pagbalik ng ating dakilang Panginoon. Pero kung may takot sa kanyang puso na walang oras na itinalaga ang ating dakilang Panginoon sa kanyang pagbabalik, hindi niya gagawin ang gumawa ng masama sa kanyang kapwa. Always ready, nakaprepare palagi siya. Anytime,
Nung ang oras dumating ang ating dakilang Panginoon, handa sapagkat hindi natin nalalaman ang araw niyang oras man sa pagbalik ng ating dakilang Panginoon. Sabi dito, ang Panginoon ang alipin yaon ay darating sa araw na hindi niya hinihintay. Ito na po, kung kailan nakalimutan nating manalangin, kung kailan nawala sa ating isipan na babalik ang ating dakilang Panginoon, yun po yung panahon na doon siya ngayon babalik. Kaya hindi din po natin dito, hindi baga ngayon, napakarami ngayon ang mga kung ano-ano na pinaggagawa ng tao. Merong mga kasalamat na tayo dito dahil yung data, kapag isa kang Facebook o merong kang FB page na nagpo-promote ng sugal, pinagtatanggal na ngayon. Dahil hindi po maganda yun. Nag-i-influence ka sa iba. Masama na nga, itinuturo mo pa na gawin ang iba sa sarili mismong page. Kaya, mabuti naman yung ginagawa na nila sa kumbaga para matigil na yung kapupromote ng mga masamang gawain. Kaya kung hindi na po natin dito, ang pagdating ng ating dakilang Panginoon, darating sa araw na di niya hinihintay at sa oras na hindi niya nalalaman at siya'y labaahin at isasama ang kanyang kahali sa mga itapat. Kaya kahit sabihin pa natin tapat tayo sa Diyos, pero sa oras na hindi tayo marunong kumilala ng paghahanda na dapat ginagawa natin, magiging useless po. Dahil tayo magpabalik-balik sa templo, dahil tayo gabi-gabing manalangin at mag-ayun, magiging useless yan. Sabi nga, isasama sa kanyang dagit sa mga di tapat. Parehas lang yan ng hindi tapat. Kaya sabihin pa natin tapat tayo, pero ang ginagawa natin, kung maparehas sa mga di tapat, wala pong pinagkaiba tayo sa kanila. Ano ba sabi nito? At yung alipin, nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon. Alam ba, tayo, yung alipin na yun, alam natin yung kalooban ng ating Panginoon. Alam natin na siya'y babalik. Pero, binaliwala lang natin, sabi dito, yung alipin nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at hindi naghanda, at hindi ginawa ang alinsunod sa kanyang kalooban ay papaluin ng marami. Ang tanong, paano tayo makakaranas ng palo na yan? Katulad baga ng isang magulang, kapag nagkakamali ang kanyang anak, hindi lang madalas sa isang pag-usap, anak, kung gawin yan. Kapag napupuno niya ang ama, kung napupundi na, umahanap na siya ng panampas o pamalo. Ganun din ang pagmamahal ng Diyos sa tao. Kapag ang isang tao ay naabuso ng katawan, puro na trabaho, wala nang pagpapahalaga sa sarili, kulang na sa tulog, minsan overuse na yung katawan, sobrang pagod na, pinipigil ko yan ang kapangyarihan ng Diyos. Ito yung mga palo, yung sakit. Kumbaga Diyos din ang nagbibigay ng sakit. Ngayon, paano natin magagawa upang hindi tayo bigyan ng Diyos ng karamdaman? Ngayon, magpalitan tayo dito sa mga iba. Sabi dito sa Exodo 15, 26. Kung iyong tiningin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon. Ngayon, ang pinag-uusapan na dito, hindi yung sinasabi ng Panginoon para sa mga Israelita. Ano ang paalala niya? Maghanda sa kanyang pagbabalik. Ngayon, ito ang sabi niya. Dininig natin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon na siya'y babalik. At yung gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata at
iyong didinggin ang kanyang mga utos at iyong gaganapin ang lahat ng mga kalutuntunan ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo. Ibig sabihin, para hindi tayo maging kasama sa tatanggap ng pano o disiplina mula sa Diyos, kinakailangan meron tayong pagpapahalaga sa kanyang mga habilin, mga utos na ipinagkakaloob sa atin para siya natin sundan dito sa ibabaw ng lupa. Kasi ito po yung pinag-uusapan natin dito, yung pagbabalik niya. E ngayon, binaliwala lang natin yung sinabi niyang pagbabalik. Paisi-isi lang tayo. Hindi tayo nag-warning sa ating kapwa. Hindi tayo nagpapaalala sa ating kapwa. Magiging useless tayo. Kaya sabihin pa natin, mula pa nung matagal na panahon nung una natin makilala si Kristo, naging mabuti tayong tao, pero nagkamali tayo sa huli. At hindi natin naganap magpaalala sa ating kapwa, magiging useless na. Dahil po, sayang yung pinag-ingatan natin, yung pinagpaguran natin, tapos sa huli, hindi naman tayo nakaganap. Kung nakalabang pa rin tayo, sang-ayon sa kanyang kalooban. Kaya, meron pa rin tayong talo. Sabi niya, papaluin ng marami. Sino yun? Yaong alipin, nakaalam ng kalooban ng kanyang at hindi naghanda. Alam niya, narinig niya, pero hindi naghanda. Papaluin ng marami. Dapat ang hindi nakaalam, o hindi man lang niya narinig, o hindi man lang napagsabihan, at gumawa ng mga bagay ng karapat-dapat sa mga palo. Kumbaga, wala siyang narinig, walang kaalala siyang tinanggap, pero maraming sakripisyo siyang ginawa. Sabi dito, ay papaluin ng kaunti. Kumbaga, puro na lang sakripisyo ang dinanas, pero hindi niya alam na may warning pala. Ano ba sabi dito? At sa sino mang binigyan ng marami, ay marami ang hihingin sa kanya. At sa sino mang pinagkatiwalaan ng marami, ay lalong marami ang hihingin sa kanya. Ngayon, pag-usapan natin ito. Hindi ba tayo nakapakinig ng ibang tungkol? Habang tayo'y pabalik-balik sa templo, sa simbahan, mas lalong nadadagdagan ang ating nalalaman. Ngayon, simple tanggap tayo ng tanggap yan sa pamamagitan ng ating tainga. Dapat po yan, i-absorb natin, pasok natin sa ating mga puso. Huwag natin i-ignore yung ibanghelyo na ating pinapakinggan o tinatanggap. Sapagkat, hindi po natin pwedeng sabihin na ikaila natin na hindi ko yan narinig. Dahil sa oras na narinig na natin ng ibanghelyo, hindi po natin pwedeng itanggi sa pagbalik ng ating dakilang Panginoon. Paano kung nag-record para doon sa aklat ng buhay? Yung pinaalalahanan ka na yung kapatid na ganito, hindi mo siya pinakinggan. Hindi natin pwedeng sabihin, hindi ko kung alam niya. Kaya halimbawa kayo, ito na yung oras o panahon, pinapaalalahanan tayong maghanda. Ngayon, nakasulat niya sa aklat ng buhay, sa pagbabalik na natin na tinatang, nakasulat na dapat naghanda ka sa mga oras na yun dahil narinig mo yan. Pero lumipas ang panahon, buwan o taon, nakalimutan natin. Hindi po natin pwedeng itanggi na sabihin, hindi ko narinig yan. Dahil alam natin, sa totoo lang sa kalooban natin, narinig na natin yan, nalaman na natin yan, at baka inulit na nga lang ngayon. At kinakailangan natin maghanda para sa pagmabalik ng ating dakilang Panginoon. Kaya ngayon, ibinabalik na naman ang paalala na kung saan dapat maging handa tayo sa ating sarili sa pagsalubong sa ating dakilang Panginoon. Kaya sabi niya, sino mang binigyan ng marami,
Siyempre, masipag ka pumunta sa templo, masipag ka magsimba, di marami kang tinanggap. Ay, marami ang hingin sa kanya. Ang tanong, yung bang tinanggap natin, na-share ba natin? Ay, bahagi ba natin sa ating tahanan, sa ating bahay, kung sa sino man nakakasalamuhan natin? Eh, hingin sa atin yun. Nasaan na ipinungla na pinagkalap sa ating aral na i-share ba natin sa ating kapwa? Hihingin po sa atin yun ng Diyos. At sa sino pinagkatiwalaan ng marami? Sa paanong bagay? Halimbawa, isang ibanghilista, pinagkatiwalaan tayo. Isang maliit na bagay na isang ibanghilista, pero napakahalaga niya sa harapan ng Diyos dahil siya po yung nag-i-interpret, siya yung nagpapaliwanag, siya yung nagbibigay ng kahulugan ng mga mensahe ng ating dakilang Panginoon para sa ating mga miyembro o sa ating kapatiran. Na kung saan, kung titingnan natin, iba po kasi ang biyaya ng ibanghilista, siya kapatiran lang, ordinaryo. Kasi pwede sabihin ng isang kapatiran, pinasok ko naman, pero hindi ko nag-gets. Pero pagdating sa ibanghilista, na-i-interpret niya po yung ibanghilyo at napapalawak niya na idudugtong niya pa sa ibang mga pangyayari na tunay na nararanasan natin dito sa ibabaw ng salita. Kumbaga, yung pagkain, hindi lang nakahain, kundi lulunok na lang. Kumplitos recados na wala ng tinig, wala ng buto. Kumbaga, hindi nasasabit sa lalamunan. Pwedeng direksyonan sa ating tiyan. Dahil madali na po siyang lumaking. Ganun po. Kaya kung sabi na dito, at sa sino pinagkatiwalaan ng marami. Hindi lang ibanghilista, meron ka pa ibang tungkulin. Siyempre, dahil marami din ang hihingin sa atin. Nagdanap po ba ito? Nagampanan na ba ang obligasyon na ito? Kung mayroon bang lumapit sa iyo para ng isang taong may sakit, tinulungan mo ba? Kung may naglimos, mayroon ka bang ginawa? Kaya, lahat ng yan, dahil mas nadadagdagan ang biyaya na pinagkatanong sa atin, mas marami po ang dapat natin bigyan ng tulong o habag sapagkat kaya na binigay sa atin dahil karapat-dapat tayo sa mga bagay na yun na magagawa natin ito, magagampanin natin. Halimbawa, marunong ka magmasahe, marunong ka magmagnet, pero pagdating sa paglilingkod, di ayaw man nang ihawak sa bandera o kahit lumapit sa may karamdaman, pinagkatiwalaan ka ng malaki, siyempre marami din ang hihingin. Paano pala kung isang, sabi nga, ano kung yung isang anghel ang dumalang sa atin? At pinagkait natin ang isang bagay na pangangailangan niya at hindi natin ginawa, doon po tayo na yung magsusulit sa ating dakilang Panginoon. Kaya itong warning niya, ako'y naparito upang maglagay ng apoy sa lupa. Ang ating dakilang Panginoon, siya po ang naging daan para mag-ignite, maglagay ng apoy sa lupa. Ito paano kung nagminas na? Sabi dito. At ano ang iibigin ko kung magminas? Dati noon, ini-expectan na, sige, humingi ka ng biyaya sa magnet. Humingi ka ng biyaya sa iyo. Paano kung naibigay na yung apoy na yan? Tapos, ginagampanan natin, hindi na po yan napipigilan. Tuloy-tuloy na po yung pagkanap niya. Ganon din naman sa pagtilingkod. Halimbawa, isang ibanghilista, kapag tinawag tayo magpahayag ng salita ng Diyos, hindi mo yan mapipigilan. Ibanghilista ka. Kung tayo man ay tinawag para tumulong sa may karamdaman, hindi mo na yan mapipigilan. Dahil hiniling natin yan. Marami pang mga taong nangangailangan ng tulong upang malunasan ang kanilang karamdaman. Ganun po yun. Kaya, kung magningas na yan, sito ang gagawin natin. Yung ningas na yan, i-share natin sa ating kapwa. Nang sa ganun, marami pa tayong matulungan at mailigtas ang kanilang mga kaluluwa. Yun po yung pinakamensahe dito sa unang aralin.
Siguro po, nandito na lang, pagkikapin natin sa oras na ito. Salamat po sa Diyos. At ano man po ang ating mga kailangan, ilapit po natin yan sa Diyos at hingin niya. Bawat isa sa atin, natulungan tayo sa lahat ng ating mga financial man yan, problema, malunasan ng ating karanasan. Lahat ng yan, itulong natin sa Diyos, sa pangalan ni Kristo. Salamat at mapagpalang na po sa bawat